na po ang ating tampok na kwento para sa araw na ito, na ipinadala po ng isa rin nating masugid na taga-subaybay. Tubong Bicol po talaga ang aming angkan. Ngunit bata pa po ang lolo ko ay umalis na siya sa Bicol sapagkat may lahi pong aswang ang kanilang pamilya, na yung iba pa nga nilang mga kamag-anak ay ilang beses na nilang nasaksiyang nagpapalit ng anyo at nagbabago ang mga itsura. Kaya nagpasya na po silang umalis at iwan na ang bayang kinagisnan po nila at napadpad sa lalawigan ng Quezon. Naging albularyo pa po ang lolo ko dati, na naging bantog na manggagamot sa aming lugar sa nasabing lalawigan. Naging manggagamot po siya dahil sa kanyang natagpo ang anting na nasa loob ng isang malaking puno na kanila pong nilalagari, na noong una ay natakot pa siya dahil sa parang may buhay po ito, na mga 3 pulgada lamang ang taas noong imahe na iyon. Ngunit nang mahawakan niya po ito ay nagulat pa ang aking lolo, sapagkat mabigat po ito, na tumitimbang sa tansya niya ng halos kalahating kilo, at iyon ang ginamit niya sa kanyang panggagamot, na lagi niyang inilalagay sa kanyang bulsa. At yung mga orasyon naman na kanyang nalalaman ay kanyang natutunan dahil sa isang maliit na libro na kanya namang nakuha sa isang sapa, na nakita niya itong sumasalungat sa agos at hindi ito nababasa ng tubig. Kaya namangha siya at agad iyong kinuha ng aking lolo. At hindi po doon natapos ang kanyang pagkamangha sa mahiwagang libro, pagkat sa tuwing mga araw lamang ng Martes at Biyernes lumalabas ang mga sulat nito, na bukod sa mga orasyon ay may nakasulat rin doon na mga pamamaraan. Pero ngayon ay hindi na siya nanggagamot dahil nawala pong lahat ng iyon sa kanya. Ngunit may isang pagkakataon noon na may isang batang inaswang sa aming lugar at humingi ng tulong sa aking lolo. Sinubukan niyang gamutin pa rin ito kahit may ilang mga panahon nang hindi na siya nanggagamot. Matagumpay naman niyang napagaling ang bata, kaya nga lamang ay nagkasakit siya dahil sa wala na di umano siyang sapat na pangontra. Kaya kinailangan din niya ang tulong ng isang manggagamot upang gumaling. May isang pangyayari po noon na hindi ko makakalimutan. Ang edad ko ng mga panahon na iyon ay 9 na taong gulang. Na mga pagkakataon po na iyon ay talaga namang sikat at pinag-uusapang talaga ang mga aswang sa lalawigan. May kalugar pa nga kami noon na talagang bantog na isang aswang, na ang pangalan po niya ay si Inga, na nahuli ito ng mga tanod noon, ngunit di pa nila alam na aswang ito, pagkat ang nangyari po ay may malaking baboy na pagala-gala, na kanila namang hinuli iyon sa pag-aakalang nakawala ito at kanila iyong ikinulong, na ang inaasahan nila ay may pupunta sa barangay upang kunin ng may-ari. Ngunit laking gulat nila nang kinabukasan sa loob ng kulungan ay si Inga ang naroon at wala itong anumang saplot. Sa iba po yata ang tawag dyan ay nagmamaoy, na minsan pa nga ay nagiging payulente ito. Isang hapon, habang nag-iinom ang lolo ko, ang akin naman tiyahin
ay may nakaaway na isang dumagat, na ang mga ito ay bigla na lamang sumulpot sa aming baryo at nagtayo ng kanilang mga kubo sa dulong bahagi, na sila na nga ang dayo sa aming lugar, ay tila ang gusto pa yata nilang mangyari ay kami ang makikisama sa kanila, na kapag dumaraan ang mga ito sa mga kabahayan sa aming baryo ay parang mga laging galit at masasama kung makatingin, na pailalim po talaga at matalim. Nasabi pa nga po namin, kung nakakasugat lang yung mga tingin nila ay malamang na nasugatan na po kami, na para bang kaaway ang pagtuturing nila sa aming lahat na di nila kauri. Dahil doon, kaya napaaway ang tiyahin ko, dahil hindi na niya nagustuhan ang ginagawang pagtitig sa kanya ng isang babaeng dumagat, na dahil sa may pagkaprangka ito at palaban ay kanya na iyong sinita at pinagsabihan, na huminto naman ang babaeng dumagat sa kanyang harapan habang nagsasalita siya, ngunit tahimik lamang ito at nakatitig sa kanya, na hindi talaga ito kumukurap, na dahil sa inasta ng babaeng tumagat ay pinagtaasan na talaga ito ng boses ng aking tiyahin, na ang babaeng tumagat naman ay patuloy lang na tahimik na tinititigan ang tiyahin ko ng matalim, at hindi ito umimik bago ito tuluyang umalis. Matapos ang insidente po na iyon ay nagkaroon naman ng problema sa bahay nang malasing na naman si Lolo, dahil may galas na naman siya, na nung mga panahon na iyon ay kakaiba, pagkat parang gusto na niya talagang pumatay ng tao, dahil na rin siguro sa pagbubunganga ng aking lola. Kumuha ng itak ang aking lolo at akmang tatagain niya si Lola, kaya agad naming tinakbo ng tiyuhin ko upang pigilan ito. Malakas pa si Lolo ng mga panahon na iyon, dahil nasa 49 pa lamang ang edad nito, na ang tiyuhin ko naman ay 15 taong gulang lamang. Nang mahawakan namin ito ay pinatakbo na namin si Lola, at nang makatakbo na ang aming lola ay agad namang kumalma ito, kaya inakala namin na maayos na ang lahat. Pero minabuti pa rin naming bantayan ang aming lolo. Nung lumabas kami ng bahay para umihi, nagulat kami nang makita namin ito na nasa labas din at hawak nitong muli ang kanyang itak na papalapit sa amin. Kaya mabilis kaming tumakbo ng tiyuhin ko. Nang makalayo kami kay Lolo ay may narinig kaming sitsit. Nang hanapin namin kung saan nanggagaling iyon ay nakita namin si Lola na kasama ang aking tiyahin na nagtatago. Kaya agad kaming lumapit sa kanila. Napagkasunduan namin na pagputok ng araw kinabukasan ay aalis kami ng bahay at pupunta sa aking ina sa Lucena. Habang mahina kami nag-uusap, biglang may malakas na hangin kaming naramdaman sa aming uluhan, na napansin din namin ang mga dahon at sanga sa mga katabi naming puno na malakas na nagsigalaw ang mga iyon. Dahil sa takot ay mabilis po kaming nagtakbuhan hanggang sa amin pong marating ang parang na bilog naman ang buwan nung mga pagkakataon na iyon, na siya na rin nagsilbi naming ilaw, na nakaramdam kami ng matinding init, gayong malamig dapat sapagkat malalim na ang gabi at sadyang malamig sa lugar namin. Huminto kami
sa isang panig ng parang upang magpahinga, na dahil sa pagod ay di ko na namalayang nakatulog na ako. Habang sila lola naman ay gising pa daw ng mga pagkakataon na iyon at kanilang pinag-uusapan kung ano ang nilalang na iyon na lumikha ng malakas na hangin sa aming uluhan, na nasabi ng tiyuhin ko na napakalaki naman yata noon para sa isang paniki, na ang lola ko naman ay ipinagpipilitan at sinasabing malaking ibon lamang daw iyon. Ngunit sinabi ng tiyahin ko na ang ibon ay tulog kapag gabi, na bigla na lamang daw humangin na muli, na dahil doon ay napatayo sila at nagsigawan, kung kaya nagising na rin ako, na nagsisigaw sila lola ng manananggal, na kung akin iyong ilalarawan ay may kaunti itong kaibahan sa karaniwang ipinapakita sa mga palabas at pelikula, na ang itsura nito ay kulukulubot ang mukha, na iba rin ang kulay ng kanyang mga mata, na para iyong dumudugo sa pagkapula, na sobrang buwaghag ang buhok nito. Nakapansin-pansin din ang mahaba at matutulis nitong kuko, at lubhang malapad ang kanyang mga pakpak, na sa tuwing ito ay magtatangkang dadagitin kami ay agad naman kaming dumadapa, na ang tiyahin ko ang tila pinag-iinitan nitong puntiryahin, na muntik na itong madagit. Mabuti na lamang at nahawakan ito nila lola at nahila pa ibaba para tumapa. Sinabi ng lola kong nakikilala siya namin, ngunit hindi iyon tumigil. Iniwasan naming tumayo. Gumapang kami hanggang sa makarating kami sa isang taniman na may mga puno ito sa gilid at masukal iyon. Itinuloy namin ang paggapang papunta doon, na hindi na namin alintana pa kung may ahas, dahil mas nanaisin pa naming matuklaw kesa makagat ng isang manananggal. At nang nasa masukal na kami na bahagi noon na may mga punong nagtataasan, ay saka pa lamang kami tumayo at nagpasya kaming tumakbo papunta sa center hall. Para itong kubo, ngunit sementado ang palibot nito, na malapit na iyon sa bahay namin, nang biglang merong dumapo sa bubungan, kung kaya nagmamadali naming tinungo ang likurang pinto noon at mabilis na lumabas. Napakiramdam namin ay ayaw talaga kaming tantanan nito. Agad naming tinahak ang daan pabalik sa bahay. Naisip nila lola na baka humupa na ang tama ng nainom ni lolo at wala na ang galas nito. Nang nasa balkonahin na kami ng bahay, ay biglang nagbukas ang ilaw, na nabulabog ang mga ito, na nawala ito sa hugis na kanilang binubuo, na nagliparan ito sa iba't ibang direksyon bago tuluyang lumipad na palayo, na nang makalayo ang mga ito ay muling nabuo ang hugis ng isang manananggal. Nagsalita si lola at sinabing hindi maaaring si Inga iyon, pagkat ni minsan ay hindi naman napabalitang ng gambala ito ng mga tao doon sa aming baryo. Sumagot naman ang tiyahin ko at sinabi ang nangyari noong hapon. Kaya malakas ang kutob namin na maaaring ang dumagat na babae ang siyang nais na maminsala.
pangyayaring ito ay kamakailan lamang naganap. Ito ay karanasan ng isa nating masugid na taga-subaybay na itago natin sa pangalang Eddie. Si Mang Eddie ay isang tricycle driver sa isang bayan sa katimugang bahagi ng Luzon. Ayon pa sa kanya, ilang taon na rin siyang namamasada ng tricycle. Sa katunayan ay natapos na niya itong mahulugan. Siya ay may 2 anak at 10 taon ng kasal. Siya ay tubong probinsya. Lumaki si Mang Eddie sa isang lalawigan sa Kabisayaan. At noong mga panahon na naroon siya, ay nakakarinig na ng iba't ibang kwento ukol sa mga kababalaghan, partikular na ang tungkol sa mga aswang. Ngunit, bagaman marami na siyang nababalitaan ukol sa mga ito, ay di pa rin buo ang kanyang paniniwala kung talagang umiiral ang mga ito. Ang kanilang kasalukuyang tirahan ay may kalayuan sa pinaka-highway, kaya ang tricycle ang pinakapangunahing transportasyon papasok sa kanilang lugar, kung saan din siya namamasada. Ang panganay niyang anak ay 9 na taon pa lamang at ang bunso naman ay 6 na taon. Masaya naman sila at payapang namumuhay sa kabila ng pagiging payak nito. Siya lamang ang tanging naghahanap buhay at ang kanyang asawa naman ang nag-aasikaso sa kanilang bahay at mga anak. Marami na siyang nasaksihan na iba't ibang pangyayari sa lansangan sa araw-araw niyang pamamasada. Pero may isang pangyayaring hinding-hindi niya makakalimutan na talagang nagpatibay ng kanyang paniniwala ukol sa pag-iral ng mga nilalang na dati ay sa kwento lamang niya naririnig. Naganap iyon nang minsang may sumakay sa kanya na isang babae at magpahatid mula sa highway papunta sa lugar ng tinitirhan nito. Medyo madalang na ang mga pumapasadang tricycle noon pagkat malalim na ang gabi. Hindi na sana niya ito isasakay pa pagkat naisip niyang huling pasada na sana niya ang paghatid sa isang pasahero bago lumapit ang babae. Nakiusap ito sa kanya na kanya namang naunawaan ang sitwasyon nito, ngunit nagdadalawang isip pa rin siya na pagbigyan ang babae pagkat liblib ang lugar na iyon at talaga namang may kadiliman. Marami pa rin kasi sa kanilang lugar ang hindi nalalagyan ng poste ng ilaw at malawak pa ang bahaging mapupuno na maitutulad pa rin ito sa isang probinsya. Kaya nga, hindi rin siya gaanong nanibago nang manirahan sila dito, pagkat parang nasa probinsya lang rin siya nila. Dahil sa patuloy na pakiusap ng babae, kalaunan ay pumayag na rin si Mang Eddie. Sinabi ng babae na kanya naman siyang babayaran ng higit sa kaukulang bayad pagkat alam din naman niyang may kalayuan talaga ang kanyang pinapahatiran. At dahil siguradong wala naman na itong maisasakay pabalik, kung kaya alam niya na tama lamang na dagdagan niya ang kanyang ibabayad dito. Nang binabaybay na nila ang daan, ay kapwa silang tahimik. Nabasag lamang ang katahimikan na iyon nang minsang malubak ang tricycle sa isang malalim na butas sa kalsada na humingi ng paumanhin si Mang Eddie sa babae. Ngunit wala pa rin siyang narinig na kahit anong kataga mula rito, na naisip ni Mang Eddie na sadya lang sigurong mahiyain ito. Napasulyap si Mang Eddie sa salamin na nasa loob ng kanyang tricycle, na kanyang nakita na magkasalikop ang mga kamay at tila tensyonado ito. Kaya naisip ni Mang Eddie
na marahil ay may bumabagabag dito. Nagpatuloy lang si Mang Eddie sa kanyang pagmamaneho. Tanging liwanag lamang mula sa kanyang tricycle ang nagsisilbi nilang ilaw. Hinayaan lamang niya ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ng kanyang pasahero. Ilang sandali pa, nang muling mapasulyap si Mang Eddie sa salamin, ay napansin niyang tila hindi mapakali ang babae. Na nagulat pa ng bahagya si Mang Eddie nang biglang magsalita ito at sabihin kung maaari ba daw na ipara na munang sandali ang tricycle pagkat naiihi na ito. Na naisip naman niyang iyon lang pala ang dahilan kung bakit tila di ito mapakali at balisa na paulit-ulit na ginagalaw ang mga kamay na magkasaliko. Kaya inihinto na muna niya ang tricycle sa gilid ng daan at hinayaang makababa ang babae upang umihi. Nakita niya ang babaeng naglakad sa makapal na damuhan at naglaho sa mapunong bahagi ng lugar. Ilang sandali din siyang naghintay. Nakiusap si Mang Eddie sa babae na kung maaari ay bilisan na pagkat masyado nang lumalalim ang gabi. Di nagtagal ay muli na niyang naaninagan ang babae na naglalakad ng pabalik sa kinaroroonan niya, na nakayuko ito at tahimik lamang. Nang nakasakay na ang babae, ay agad nang pinaandar na muli ni Mang Eddie ang tricycle. Nang kasalukuyang bumabiyahe na silang muli, ay may naamoy si Mang Eddie, kaya napasulyap siya sa salamin. Nakita niyang nangingintab na ang braso at kamay ng babae, na di pa niya matukoy kung ano ang inilagay nito doon. Nasa pakiwari niya ay iyon marahil ang kanyang naaamoy. Nagtataka man ay pinagpatuloy lang niya ang kanyang pagmamaneho at itinoon ang atensyon sa daan. Nang bigla na lamang kumalampag sa loob ng tricycle, na nang mapasulyap siyang muli dito ay nakita niyang naninigas ang mga binti at kamay ng babae. Kinabahan si Mang Eddie, kaya mabilis niyang inihinto ang tricycle sa pag-aakalang baka napapaano na ang kanyang pasahero. Pagkahinto niya sa tricycle ay umikot siya upang lapitan ang babae, na sa pagkakaunawa niya ay tila sinusumpong ito ng para bang sakit na epilepsy. Nang malapit na siya dito, ay nasa pinakasahig na ito ng tricycle na nakaluhod at nakaharap sa kanyang upuan, na nakasubsob ang mukha nito doon. Mabilis na yumuko si Mang Eddie upang tulungan ang babae at nang upang malaman kung ano talaga ang nangyayari dito. Hahawakan na sana niya ito sa magkabilang balikat nang bigla itong humarap sa kanya, na ikinagulat niya ng husto pagkat kitang-kita niya ang pag-iiba ng mukha nito, na ayon pa sa kanya ay noon pa lamang siya nakakita ng ganon sa tanang buhay niya, na nang mismong oras na iyon ay tila na blanko ang kanyang isipan sa pagkasindak, na kanya pang naiwas-iwas ang kamay na napasigaw ng malakas at napamura. Mabilis niyang hinablot ang tubo sa likurang bahagi ng kanyang tricycle at nagtatakbo, na hindi siya tumigil sa pagsigaw na humihingi ng tulong sa pagbabakasakaling may makarinig sa kanya, pagkat sinusundan siya nito. Tuloy-tuloy ang ginawa niyang pagtakbo. Hindi siya tumigil, na nadapa pa nga siya dahil sa madilim ang daan. Ngunit mabilis din siyang bumangon, at nang masanay na ang kanyang mga mata sa dilim ay nagpatuloy siya. Ngunit nang naibigay na niyang lahat ang kanyang lakas
sa ginawa niyang matuloy na pagtakbo ay huminto na rin siya dahil sa hindi na niya talaga kaya at parang mauubusan na siya ng hininga. Nang lingunin niya ang babae ay wala na ito, kaya panandalian siyang nakahinga ng maluwag. Ngunit ilang sandali lang ay muli siyang kinilabutan nang maaaninagan niya ang hugis ng babae. Muli siyang sumigaw at dumampot ng bato. Kanya itong binato na tila hindi naman ito natinag, na nagpatuloy lamang ito na dahan-dahang lumalapit sa kanya. Iniangat ni Mang Eddie ang kanyang hawak na tubo. Inihanda niya ang kanyang sarili sa maaaring gawin ng aswang na paglusob sa kanya, na kanyang naibulalas ang salitang ama at nasambit ang mga katagang, "Tulungan niyo po ako." Pero lalo siyang nabuhayan ng loob nang makarinig siya ng mga boses na papalapit sa kanyang kinaroroonan, na napansin naman niyang unti-unti nang umatras ang aswang, na hindi na ito nagtuloy pa na lumapit sa kanya. Napayuko si Mang Eddie at napaluha dahil di niya talaga akalaing mararanasan niya ang pangyayaring iyon. Nang makalapit na sa kanya ang ilang mga kalalakihan, ay agad siyang tinanong ng mga ito kung ano ang nangyari. Narinig pala siya ng mga ito na sumisigaw na ito pala ay mag-aama, na ang bahay ay ilang mga metro din ang layo mula sa kalsada. Ikinuwento niya sa mga ito ang nangyari, na ang buong akala daw ni Mang Eddie na ang pagkabalisa at di mapakali ng babae ay dahil sa naiihi lamang ito. Yun pala ay nais na siyang gawan ng masama nito, na maaaring sinusumpong na ng kanyang pagkaaswang, na naniwala naman ang mga ito sa kanya dahil na rin sa itsura ni Mang Eddie nang matagpuan siya ng mga ito, na may mga galo sa braso at binti, bunga ng kanyang pagkakadapat, na maging ang maputla niya muka ay patunay din na labis ang takot na kanyang naramdaman, na ang isa din pala sa mga anak ng tao na sumaklolo sa kanya ay minsan ang nakaranas na habulin din ng aswang sa may gulod nang minsang magawi ito doon, na sumagot naman si Mang Eddie na doon nagpapahatid ang babae na kanyang pasahero. Ang pangyayari pong ito ay naganap dito sa aming bayan taong 1987. Ayon po sa aking mga magulang, isang gabi habang natutulog sila, na nung mga panahong ako po ay ipinagbubuntis pa lamang at may 7 buwan na ang tiyan ng aking ina, ay nagising di umano siya ng mga bandang mag-aalauna ng madaling araw dahil sa isang masamang panaginip. Pagkukwento ng aking ina na panaginipan daw niya ang isang babae na nasa kanilang bintana at pilit na inaabot ang kanyang malaking tiyan, na nakatirik ang mga mapupulang mga mata nito at matinding naglalaway habang nakatitig sa kanya at tila gutom na gutom. Napansin din niya di umano ang mga nangingitim nitong kuko, na siguradong masusugatan ang sino mang mahahawakan nito dahil sa haba at tulis ng mga iyon. Pagsasalaysay pa ng aking ina, malapit daw siya sa bintana nakahiga.
Maliit lamang ang kanilang kubo, nagawa sa kawayan at pinagtagpi-tagping pawid ang dingding. Na nakahiga lamang sila sa pinakasahig na yari din sa kawayan, na nilalatagan lamang nila ito ng banig. Na ang kanilang bahay po noon ay napapaligiran ng mga punong kahoy at kawayan. At nang magising nga po ang aking ina, siya daw po ay pawis na pawis at ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib, na hindi siya mapakali pagkat parang totoo ang kanyang panaginip. Na ilang sandali lang ay bigla rin daw nagising ang aking ama at sinabi sa aking ina na ginhupa ako, nang ibig niyang sabihin ay sleep paralysis. At ikinuwento niya sa aking ina ang dahilan, na naginip din di umano ang aking ama ng isang babae na nasa bintana, na nang papaalisin niya daw ito roon ay hindi na niya maigalaw pa ang kanyang buong katawan. Kaya nagpupumiglas daw siya at pinilit na maigalaw ang parte ng kanyang mga katawan. At nagising na nga siya. Nang marinig iyon ng aking ina, ay agad din niyang ikinuwento ang kanyang napanaginipan, kung kaya't natigilan silang pareho at nagkatinginan dahil sa tila konektado ang kanilang panaginip, na dahil doon ay di nila maiwaglit sa likod ng kanilang isipan na baka totoo ang lahat ng iyon, na nakapagdulot pa sa kanila ng matinding alalahanin. Ngunit sinikap nilang kumalma, at dahil sa mahaba pa ang gabi ay nakatulog muli sila. Ilang saglit lang di umano ay muling napanaginipan ng aking ina ang babae, na dahil doon ay idinilat na bigla ng aking ina ang kanyang mga mata at nakarinig siya ng huni sa ilalim ng kanilang bahay. Tunog ng parang isang pato na umiiyak, na habang pinapakinggan niya raw ito ay nanayo ang kanyang balahibo, na ang iyak daw ng patong iyon ay hindi naman malakas, na tila ba nasa tabi lamang ito ng kanyang tenga. Dahil doon ay sinubukan niyang gisingin ang aking ama. Nagising na rin pala ng mga oras na iyon at nakikiramdam. Dahan-dahan daw nilang sinilip ang silong ng kanilang bahay, ngunit wala daw silang nakita. Ang mga magulang ko po ay hindi likas na matatakutin, ngunit ng mga pagkakataon daw na iyon ay nakaramdam di umano sila ng matinding kaba, dahil hindi normal ang kanilang naririnig na huni mula sa labas, na para bang kombinasyon ito ng pato at isang taong paos. At tila mayroon talagang nasa labas ng kanilang bahay na nagkukubli lamang sa dilim na hindi nila nakikita. Isang maitim ngunit malakas na aura. Sa kabila ng kanilang pangamba ay nagpasya na ang aking ama na kunin na ang kanyang itak at tingnan sa labas ng bahay kung ano talaga iyon. At nang papalabas na ng bahay ang aking ama ay nakita nilang dalawa ng aking ina na mayroong kumakalmot sa dingding na nipa, na pagkaminsan ay nahawi pa iyon, kung kaya napabulalas di umano ang aking ina sa hiligay nun ng linti daw hindi ni Mayuhaw, na may halong galit na sa kanyang tinig, na ang ibig niyang sabihin sa Tagalog ay "Bwisit, parang dinatama ito ha." At lumabas na nga ang aking ama. Pumunta naman ang aking ina sa may kusina at kumuha ng kutsilyo at sumunod sa aking ama.
Ngunit nag-abang lamang siya sa may pintuan. Dumiretso ang aking ama sa may kawayanan at nanguha ng kagingking o yung tinatawag na spiny bamboo na malapit lamang sa bahay. Sanga po ito ng kawayan na maraming tinik na mahaba. Nagsilbi itong kanyang pinakabuntot pagi. Umikot siya sa bahay na kanyang pinaghahampas ng matinik na sanga ng kawayan. Pati ang kanilang silong ay kanya ring pinuntahan at iwinasiwas ang sanga doon. Nang bigla na lamang naramdaman niyang tila mayroon siyang tinamaan na lumikha pa ito ng impit na tunog, ngunit wala naman siyang nakita pagkat sobrang dilim. Hindi nagtagal ay biglang may nagpupumilit na lumabas mula sa silong na kanyang naaninagan na hugis ibon, ngunit napakalaki. Kaya napapunta na rin ang aking ina upang silipin kung ano ang ingay na iyon. Hindi agad nagawang makalabas ng nasabing nilalang na iyon dahil na rin sa laki nito. Kaya nang nakabuelo ang aking ama at makakita ng tiyempo, ay kanya uli itong hinampas, na nagsisikap naman daw at nagmamadaling makalabas ang nilalang mula sa ilalim ng bahay. Nang unti-unti na itong makalabas sa silong at tamaan ng liwanag na nagmumula sa buwan, ay doon nila tuluyang napagtanto na hindi pala ito isang ibon. Nakalahating katawan pala ito ng babae na may mahabang buhok, at nakita nila ang nakakakilabot na itsura nito, na ayon pa sa kanya ay may madulas na balat ito na nasa kanilang harapan at may 2 dipa lamang ang layo. Isa pala iyong manananggal at sinikap nitong maigalaw ang kanyang mga pakpak na hindi agad ito nakaangat dahil na rin siguro sa tama nito na tinamo mula sa ginawang paghampas ng aking ama. Ngunit nang kanya pa itong susugurin upang tagain, ay bigla na nitong naikampay ng maayos ang mga pakpak, kung kaya mabilis itong nakaiwas at tuluyan ng nakalipad papalayo, na kanila pang narinig ang sunod-sunod na paghuni nito at tuluyan na itong naglaho sa kanilang paningin. Alam ko po, Sir Pipi, na marami ang maaari magtaas ng kanilang kilay, lalo na pagpatungkol sa kwentong aswang. Pero talagang marami pong mga bagay na mahirap maipaliwanag. At ito po ay personal na karanasan ng aking mga magulang, na kahit magpahanggang sa ngayon ay sariwa pa rin sa kanilang isipan kahit na 31 taon na ang nakakalipas. Pagkat ako po ngayon ay 31 years old na. Maraming salamat po, sir. At marami pa po akong maaaring ibahagi sa inyong programa na mga karanasan po ng aking mga kaanak. Hanggang dito na lamang po muna, sir. At muli po, salamat sa inyong oras. Naganap po ang aking karanasan noong ako ay 13 taong gulang pa lamang. Isang karanasan na hindi ko po talaga makakalimutan, dahil nakakita po ako ng aswang ng harap-harapan. Kaya ako ay naniniwala talaga na sila po ay umiiral. Ang akin pong mga magulang ay debotong Katoliko. Alam ko pong marami
ang maaring hindi maniwala sapagkat ito ay di pangkaraniwan na hindi madalas nararanasan ng lahat ng tao at mahirap na maipaliwanag ang aking ibabahaging kababalagan. Kung kaya nalalaman kong lupa itong mahirap na mapaniwalaan, pero hayaan niyo pong isalaysay ko sa inyo para na rin po sa inyong mga masugid na taga-subaybay. Ang totoo po, ang aming buong angkan ay aktibo at saradong Katoliko. Natatandaan ko pa po noong nabubuhay pa ang aking lola na madalas po ay nasa mga padasal at nobena siya. Dahil po dyan, kung kaya't ako ay iminulat rin sa ganoon pong paraan ng paglilingkod at pananampalataya. Kaya nga po ako ay naging sakristan din sa aming parokya. Sa aming probinsya noong mga panahon na iyon ay talaga naman pong masigla at aktibong-aktibo ang mga gawaing pangsimbahan. Gayon din po ang mga kinalakhang tradisyon na may kinalaman sa pananampalatayang Katoliko ay isinasagawa na may paghahanda at pinag-uukulang talaga ng panahon at salapi. Ang pari na nadistino sa amin noon ay itago na lamang po natin sa pangalang Leonard. Si Father Leonard ay matagal ng pari sa aming lugar. Base sa aking natatandaan, simula na magkaisip ako ay siya na ang nakikita ko sa simbahan. Mabait si Father at malapit siya sa aming pamilya. May mga pagkakataon din na nagkakawang gawa siya para sa mga kapuspalan sa aming lugar. Noong mga panahon na ako ay naging sakristan, naging taong simbahan na rin ako. Halos doon na ako namamalagi. Sabi nga, halos doon na ako tumira. Mas minabuti ko na rin na maging ganon ang takbo ng aking buhay, na madalas na nasa simbahan upang makaiwas sa bahay. Hindi upang makaiwas sa mga gawain, kundi upang maiwasan ko na masaksiyan palagi ang pag-aaway ng aking mga magulang. Nag-umpisa ang aking nakakatakot na karanasan nang minsang ginabi ako sa aking pag-uwi mula sa simbahan. Nang malapit na ako sa aming tahanan, ay bigla na lamang may mabilis na tumatakbo na nagmula sa likuran ng aming bahay, kung saan naroroon ang aming pinakakusina. Ang amin pong bahay ay may pagkamakaluma na minana pa ng aking ama sa kanyang mga magulang. Mayroon po itong ikalawang palabag na ang mga bintana po ay yari pa sa kapis. Kinilabutan talaga ako ng aking maaninagan ang taong iyon. Ngunit dahil sa madilim sa gawing iyon ng aming bahay, kung kaya hindi ko nakilala kung sino iyon, na biglang naglaho sa mga puno at halamanan. Sinubukan ko pang sundan iyon ng tingin, pagkat napaisip ako kung saan iyon daraan. Dahil may sapa at nag-iisa lamang ang tulay na kanyang maaring daanan, at iyon ay nasa aking likuran. Ngunit nang wala talaga na akong maaninag, ay inalis ko na ang aking atensyon doon at napasulyap ako sa itaas ng aming bahay at nakita kong nakasara na ang mga pintana. Sinubukan kong umikot sa likuran ng bahay upang alamin kung galing ba iyon sa loob, pagkat naisip kong baka magnanakaw iyon. Pagdating ko sa likod ay nakasara naman
ang pinto, maliban sa isang bintana na nakabukas sa itaas. Bumalik ako sa harapan at kinatok ko ang pinto. Saglit lang ay narinig ko na ang mga yabag ng aking ina na papalapit sa pintuan upang ako ay pagbuksan. Napansin ko na hindi pa ito mula sa pagkakatulog. Umakyat na ako sa itaas sa aking kwarto upang magpahinga. Ngunit hindi ako dalawin ng antok dahil na rin sa mga isipin. Nag-aalala ako para sa aking ina, lalo pa nga at madalas ay nasa destino ang aking ama. Isang araw nang pumunta ako sa simbahan ay agad kong hinanap si Father Leonard upang ilapit ang bumabagabag sa akin. Nang papalapit pa lamang ako sa kanyang silid ay may narinig akong tinig ng isang babae. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto at idinikit ko ang aking pandinig. Tama nga ang aking hinala. May ibang kasama si Father sa kwarto at ito ay babae na naging malikot ang aking isipan dahil sa humahalinghing at umuungol sila kapwa. Sa pag-aalala na baka may makakita sa akin roon, ay minabuti kong maghintay na lamang sa labas. Makaraan ang ilang sandali ay nakita akong lumabas ang isang madre at nakayuko itong dumaan sa harapan ko na tila nagmamadali. Naulit pa ang pangyayaring iyon. Madalas ay ang madre at isa pang magandang dalaga na kung aking iisipin ay alangan para sa edad ni Father Leonard, na sa tansya ko ay halos kaedaran ko lamang ito. Mabait at talagang malapit sa akin si Father, pero habang lumalaon ay parang nababawasan na ang respeto ko dito dahil unti-unti ay nakikilala ko na ang totoong pagkatao nito. Ngunit nagkamali ako sa pag-aakalang lubusan ko na itong nakikilala dahil isang gabi nang ako ay umuwi sa aming bahay ay nakaramdam agad ako ng kakaiba. Sa di ko maipaliwanag na dahilan ay bigla na lamang sumagi sa aking isipan ang ukol doon sa lalaking minsan ko nang naabutang galing sa aming bahay na nagmamadaling umalis. Kung kaya dahan-dahan akong pumasok sa aming bahay sa likurang bahagi na aking ginamitan ng dala-dala kong kutsilyo ang pintuan upang mabuksan. Pagpasok ko sa may kusina ay narinig ko kaagad ang mga tinig ng paghalinghing at pag-ungol. Ngunit may kakaiba akong napansin sa pagkakataon na iyon dahil bukod sa nangingibabaw na tinig na iyon ng kataksilan ng aking ina ay sinasabayan iyon pagkaminsan ng malaki at garalgal na tinig na tila humahangos. Ngunit isa iyong tinig na hindi likha ng isang karaniwang tao. Kung kaya lalong naging masiti ang aking pagnanasa na matuklasan kung ano iyon. Kahit pa kinakabahan ako, iniwasan kong lumikha ng kahit anumang ingay habang umaakyat ako sa hagdan papunta sa itaas ng aming bahay. Hinawakan ko ng mahigpit ang kutsilyo sa aking kamay habang dahan-dahan akong naglalakad
sa pasilyo, papalapit sa silid ng aking mga magulang. Sumilip ako sa siwang ng pintuan at nagulat ako sa aking nasaksihan. Pakiramdam ko ay tumigil ang mundo dahil sa hindi ko matanggap ang aking mga nakikita ng mga pagkakataon na iyon. Magkakahalong emosyon ng galit at takot ang aking naramdaman pagkat nakita kong nagtatalik sila na parang mga hayop na hayok at literal na hayop pagkat hindi na karaniwang tao ang kanilang mga itsura, ngunit mababakas pa rin ang dati nilang mga mukha, kaya akin pa rin silang nakilala, si Father Leonard at ang aking ina. Bigla na lamang tumulo ang aking mga luha ng mga pagkakataon na iyon. Magulo na po talaga ang aking isipan. Napayuko ako at tuluyan ang napaupo sa sahig. Ilang sandali pa ay tumahimik ang buong kabayan. Napawi na ang mga malalaswang ingay na nagmumula sa silid. Di nagtagal ay naramdaman kong nagbukas ang pinto. Ngunit nanatili pa rin ako sa aking pagkakaupo na nakayuko. Napasulyap ako sa paa na nasa aking tabi, ang nanay ko. Ngunit maya-maya ay paa naman ng isang lalaki ang sunod kong nakita. Kung kaya, mabilis kong iniangat ang aking ulo sa kanila. At nagulat po ako sa tumambad sa akin na kahit alam kong iyon ay nanay ko, ay talaga pong natakot ako dahil sa kanyang itsura, lalo na si Father Leonard. Kung kaya, bahagya akong napaatras. Makakapal ang kanilang mga kilay na halos magpanagpo na ang mga ito. Ganon din ang kanilang mga labi na medyo humaba pa ang kanilang mga nguso dahil sa mga naglalakihan at matutulis na mga ngiping nakausli. Idagdag pa ang mapupula nilang mga mata at nagtitirikang mga buhok na ang kanilang mga buto sa pisngi ay mas maumbok di hamak kesa sa mga karaniwang tao. Mabilis akong tumayo at tumakbong pababa. Lumabas ako ng bahay at hindi na lumingon-lingon pa. Masamang-masama ang loob ko sa aking ina. Habang papalayo ako sa bahay, ay sumagi sa aking isip na marahil iyon ang madalas nilang pag-awayan nung mga panahong hindi pa palaging nadidistino ang aking ama. Naisip ko rin na marahil ay may nalalaman ang aking ama ukol sa relasyon nila ni Father Leonard. Nakituloy muna ako sa bahay ng aking kaibigang si Dino. Kinabukasan, maaga pa ay ginising na niya ako at sinabing nariyan daw ang aking ina at ako ay sinusundo. Labag man sa kalooban ko na labasin siya at sumama pa uwi, ay naisip kong mabuti na rin iyon upang maliwanagan ako pagkat marami akong mga katanungan sa aking isipan at nais kong sa aking ina mismo manggaling ang mga kasagutan sa mga bumabagabag sa akin. Kung kaya lumabas siya at hinarap ang kanyang ina. Tahimik lamang siya at hindi umiimik na sumama. Hanggang sa makarating sila sa kanilang bahay, ay walang namutawi sa kanyang mga labi na kahit isa mang kataga. Nang nasa kanila na sila, ay doon niya sinimulang tanungin ang kanyang ina.
Humingi kaagad ito ng tawad sa kanya at sinabing hindi niya gustong mangyari iyon sa kanila. At ni minsan ay hindi niya hinangad na maapektuhan at madamay siya. Pagpapatuloy pa ng kanyang ina, si Father Leonard ay dati na niyang nobyo noong hindi pa ito pari. Wala naman daw talaga sa isip nito ang pagpapari, ngunit dahil sa mga nangyari ay napilitan itong pumasok sa seminaryo pagkat pinagbantaan ito ng kanyang lolo dahil hindi sila boto kay Leonard sapagkat bantog na may lahing aswang ang angkan nito at ang gusto ng mga ito para sa kanyang ina ay ang kinikilala niya ngayong ama na si Mario. At upang ipakita sa mga magulang ng kanyang ina na wala na silang pag-asang maging sila pa at upang mapatunayang wala silang lahing aswang, kaya ito napilitang lumusong sa pagpapari. Samantala, wala talagang nararamdaman na kahit kaunting pagmamahal ang kanyang inang si Presi para kay Mario. At nalalaman din iyon ni Mario, kung kaya kanyang pinwersa si Presi, ginahasa niya ito. At nang magbunga iyon, ay wala nang nagawa pa kundi sila ay ipakasal na kaagad upang maiwasan na sila ay mapag-usapan ng mga tao sa kanilang lugar. Ngunit lingid sa kaalaman nilang lahat, ay palihim pa rin sila Presing nagtatagpo ni Leonard. Bago pa man maganap ang pangahalay na iyon ni Mario. Kung kaya ang kanilang buong akala ay kay Mario ang kanyang ipinagdadalang tao. Nang marinig ko po, Sir PB, ang mga huling pangungusap na iyon ng aking ina, ay nagulat ako at biglang napatitig sa kanya. Sinabi niya sa aking tamang lahat ang narinig ko, na tatay ko si Father Leonard. Nasabi ko naman sa aking sarili na kaya pala mabait at lubang malapit ito sa akin. Kinabahan ako pagkat naisip kong may lahi rin pala akong aswang. Sinabi pa sa akin ng aking ina na ang tangi lamang daw niyang pagkakamali ay nagmahal siya ng totoo, na kahit pa nga inamin na nito nung huli tungkol sa minana niyang pagiging aswang sa kanyang pamilya, ay kanya pa rin itong tinanggap. Nang sumunod na araw ay nagpunta po ako sa simbahan. Tinungo ko ang silid ni Father Leonard. Nang pihitin ko po ang sara ng pinto ay nagbukas ito. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan. Nakita ko si Father Leonard na nakaluhod at nakaharap sa isang krus na nakabaliktad na yari sa kahoy, at mayroon itong inuusal na mga katagang hawig sa mga salitang tanging sa palabas ko lamang minsang napakinggan. Nang bigla itong lumingon sa akin, na akin namang ikinagulat, hindi ako nakakilos sa aking kinatatayuan. Dahan-dahan namang tumayo si Father Leonard at lumapit sa akin. Sinabi nitong huwag akong matakot pagkat hindi raw nito magagawang saktan ako o kahit na pag-isipan man lamang ng masama. Dahil sa mga sinabi sa akin ni Father Leonard, ay medyo humupa bahagya ang nararamdaman kong galit sa kanya. Nag-usap kami ng masinsinan at tulad ng mga ipinagtapat sa akin ng aking ina, ay ganun din ang kanyang mga ipinahayag. Nang tanungin ko siya ukol sa iba pang mga babaeng kanyang sinisipingan, ay sinabi nitong kaakibat na raw iyon sa pagiging aswang niya na kanyang minana mula sa mga magulang. Nang minsan ko pa siyang tanungin upang kumpirmahin
kung mayroon ba siyang binabalak na magtayo ng isang kulto o grupo kaya niya ginagawa iyon, ay mariin niyang sinabing wala. At muli niyang ipinaliwanag sa akin na likas na raw iyon sa kanyang pagiging aswang, na nakakaramdam siya ng matinding pagnanasa tulad ng pagkauhaw niya sa dugo at sariwang karne, na hindi naman daw siya kahit kailan tumikim ng laman ng tao at pawang mga hayop lamang. At bumalik sa aking alaala nang minsang yayain niya akong kumain, na hinainan ako ng ibang ulam at hindi ang kinakain nito na manok, na sa tingin at pagtatansya ko ay tila malasado ang pagkakaluto noon. Matapos naming makapag-usap ng matagal at maliwanagan na po ako, ay nagpaalam na ako kay Father Leonard na nag-aalangan pa rin akong tawagin siya bilang aking ama pagkat di ko nakasanayan. Mga mag-aalas 8 na ng mga panahon na iyon, habang papalapit ako sa aming bahay, ay may naririnig akong ingay. At habang patuloy akong lumalapit, ay mas lalong nagiging malinaw sa akin ang dahilan ng mga ingay na iyon. Naroon si Tatay Mario at nagtatalo na naman sila ni Nanay. Pagpasok ko ng bahay, habang nakaupo ako sa mahabang upuan sa aming sala sa ibaba, ay nagpatuloy pa ang kanilang mga pagtatalo. At napansin kong mas lumalakas pa ang kanilang pagsisigawan. Biglang narinig kong mabilis na bumababa ng hagdan ang Tatay Mario ko. Kaya napatayo ako at nagtanong. Ngunit hindi niya ako pinansin, na parang walang narinig, at dire-diretso nitong tinungo ang aming kusina. Pagbalik nito ay napansin kong may hawak na itong kutsilyo ng kumintab iyon. At mabilis na itong umakyat, kaya napasunod na rin ako kaagad. Pero nakaramdam ako ng matinding takot, lalo na para sa aking ina. At matapos na magbitaw ito ng mga malulutong na pagmumura, ay agad na lumapit at iniangat na ang kanyang kamay na may hawak na kutsilyo. Niyakap ko ito sa bewang upang pigilan, habang sinisigaw ko sa aking ina na tumakas na. Ngunit sa halip na lumayo, ay nakipagpambuno ito kay Tatay Mario. At napansin kong unti-unti nang nagtatayuan ang buhok ng aking ina. Di rin nakaligtas sa aking paningin nang sipain siya ni Tatay Mario at bumalandra sa gilid ng kanilang higaan. At dahil sa hindi talaga sapat ang aking lakas para pigilan ito, ay tuluyan na itong nakawala sa pagkakayakap ko. At agad na pinuntahan ang aking ina na nooy nakahiga pa sa sahig. Lumuhod ito sa kanyang tabi at iniangat na muli ang kutsilyo. Nang biglang sumulpot si Father Leonard sa bintana, at mula doon ay mabilis na nilundag ang nanay ko at niyakap. Tumusok sa likod nito ang patalim. Nang kanyang lingunin ang Tatay Mario ko, ay kitang-kita ko ang pagkabigla at pagkasindak sa mukha nito nang mapansin niya ang kakaibang anyo na iyon ni Father Leonard, at mabilis na nagtatakbong pababa. Matapos po ang pangyayaring iyon, ay nagpasya po si Father Leonard at ang aking ina na magpakalayo-layo na kami. Sa kasalukuyan po ay naninirahan kami dito sa isang probinsya.
Sa edad na 15 taon pa lamang ay marami na siyang karanasan sa mga aswang at engkanto. Halina at atin pong tunghayan ang kanyang totoong kwento ng kababalaghan. Kumusta po kayo, Sir PB, at sa inyong mga tagapakinig? Nais ko po lamang na ibahagi ang akin pong karanasan noong ako ay 15 taong gulang pa lamang. Sa edad ko pong iyan ay marami na akong nasaksihan na mga kababalaghan. Ngunit may isa po akong karanasan na hindi ko po makakalimutan. At iyan po ang nais kong ibahagi sa inyo. Sa lugar po namin sa probinsya ay may mga pinaghihinalaan ng aswang. Nalahi po talaga nila iyon kahit magmula pa sa kanilang mga ninuno, na kapag naririnig ko ang huni ng aswang ay akin itong sinasabihan na bumaba at niyayaya ko pang mag-inuman. Kung minsan ay niloloko ko pa itong bumalik at magdala ng dinuguan para mayroon kaming pulutan. Nakadalasan pa nga ay naririnig kong humuhuni ito na halatang nanggagalaiti dahil sa ginagawa kong pambubuska dito. Malakas ang aking loob dahil mayroon po akong patalim na yari sa bronze na magkabilaan ang talim. At may nalalaman din po akong orasyon na pangontra sa mga ito na itinuro po ng aking lolo. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay umaayon sa akin ang mga pangyayari. Isang gabi na nag-iinuman kami ng tuba ay may nakita po akong isang paniki na dumapo sa kulo, o mas kilala sa iba na rema. Sa ibang probinsya naman ang tawag nila dito ay kamansi. 6 kami na nag-iinuman noon, ang 4 kong mga kaibigan at ang aking ama, sa kubo-kubo na amin pong ginawa. Nang makita ko nga po ang paniki, ay agad ko pong kinuha ang aking tirador at nilapitan ko ang puno. Nang nasa ilalim na po ako ng puno, ay akin pong tinira iyon. Narinig naming lumagitik iyon ng tamaan sa nguso. Nakita kong tumulo kaagad ang dugo nito, ngunit hindi nalaglag. Kaya akin pa iyong pinasundan. Muli po itong tinamaan, ngunit hindi pa rin nalaglag at nanatiling nakalambitin lamang. Kaya nagpuntahan na ang aking mga kaibigan upang akyatin ang paniki sa puno. Ngunit nang makalapit na ang mga kaibigan ko sa puno, ay bigla itong nawala, na hindi naman namin itong nakita na lumipad, na ang napansin na lang namin ay ang maraming patak ng dugo na napakalansa noon. Matapos iyon ay umikot pa kami sa kabilang panig ng puno, ngunit wala na talaga ito doon. Kaya nag-inuman na lang kami ulit at nagkwentuhan. Napagpasyahan naming lumipat doon sa puno ng kulo pagkat may mga upuan din doon at maliit na mesa na sadyang ginawa para sa inuman, at mas maluwag kasing kumilos doon. Ilang sandali pa ay may napansin kaming isang tila malaking kumot na kulay itim na dumaan mismo sa aming uluhan, na mabilis ang paglipad nito na dumiretso sa puno ng mangga. Kaya sinundan ko po agad ito ng pagbato, na sinabi kong aswang ka pala na nag-anyong paniki lang kanina. Na akin na rin pong binanggit ang mga pangalan ng mga taong pinaghihinalaang aswang sa aming lugar. Na ang iba ko naman pong mga kasamahan ay kumaripas na ng takbo. Ang tatay ko naman at 2 ko pang kaibigan ay nasa ilalim ng bangko nagtago. Nang sipatin ko ito sa puno ng mangga, ay bigla na rin itong naglaho. Ipinagpatuloy na muli namin ang inuman
At nang matapos kami ay napagpasyahan naming pumunta sa sayawan sapagkat piyesta noon sa aming barangay kasama ang dalawa kong kaibigan. Pagdating namin doon ay nagsimula na ang sayawan, gayon din ang inuman, na ang inumin ay tinatawag sa amin na triple na binubuo ng Tanduay, Sparkle at Red Horse. Kaya mas lalo po kaming nalasing. Kaya nang bandang alas 12:41 na ng madaling araw ay nagyaya na po akong umuwi, ngunit ayaw pa nila dahil sa nawili ang mga ito sa pakikipagsayawan. Dahil doon ay mag-isa na lamang akong umuwi, ngunit paglabas ko pa lamang mula sa piyestahan ay naramdaman ko na kaagad na may bagat o may nakaabang na sa akin, na kinutuban na ako ng hindi maganda. Kaya matinding takot ang naramdaman ko. Kaya dumampot po ako ng 3 bato na aking pangnilawayan ang aking mga daliri at ipinahid sa bato, na inorasyonan ko ang mga iyon na turo naman ng aking lolo. Pagdating ko sa isang bakanting lote ay agad kong naaaninagan na may nakahiga sa daan. Inihanda ko ang aking sarili at sinabing iyon na marahil ang umaabang sa akin. Nagpatuloy ako. Nang malapit na ako dito ay naibulalas ko ang katagang salamat at nakahinga ako ng maluwag pagkat anak lamang pala iyon ng baka. Kaya tinapon ko na ang mga hawak kong bato at tumuloy na muli sa paglakad. Nang may napansin naman akong tila may nakaupo sa aking unahan, ngunit naisip kong baka lang marahil iyon o di kaya naman ay kalabaw. Pagkat naroon na ako sa tubuhan na hindi pa natatamnang muli, kaya marami ang isinusuga doon. Kaya tumuloy lang ako sa paglakad. Nang makalapit na ako doon ay napagtanto ko na hindi pala hayop ang nakaupong iyon. Binalot na ng matinding takot ang buo kong katawan. Dahil doon ay nawala ang tama ko. Na malinaw na sa akin kung ano iyon. Isa itong matandang babae na nakaupo na nakatalikod sa akin. Babalik pa sana ako, ngunit naisip kong huli na. Kaya agad ko nilang binati iyon at nagmagandang umaga dito. Nang bigla itong tumayo at umikot ang kanyang ulo paharap sa akin, na umalingasaw na bigla ang malansa nitong amoy at ang buhok nito ay mabilis na gumalaw palapit sa akin. Di agad ako nakakilos. Kinapa ko ang aking patalim, ngunit wala iyon. Naiwan ko pala ito na nakatusok sa may puno ng kulo na aming pinwestuhan. Dahil doon ay napamura ako sa aming lengguwahe. Nakasabay noon ay tumakbo akong pabalik sa piyestahan na sumisigaw at humihingi ng tulong. Nang malapit na ako sa kalsada ay nakita kong marami ang dumaraan na naglalakad at medyo maliwanag na. Nakahinga ako ng maluwag, ngunit tila walang nakakarinig sa akin kahit na isa. Na napansin ko ang tagal ko na tinakbo ang kalsada, gayong hindi naman ito masyadong malayo, na ang tagal kong sinapit iyon. Kaya nasabi ko sa sariling matindi talaga ang kapangyarihan ng aswang na iyon. Hingal na hingal ako dahil sa ginawa kong pagtakbo at naramdaman ko kaagad ang pagod, na akin pa itong naririnig sa aking uluhan na kumukurukutok na ang boses, na ang ibig sabihin kapag gumagano na ang huni ng aswang ay agresibo na ito, na gusto na talaga akong sunggaban at lapain. Ngunit
hindi magawa basta-basta ng aswang dahil naunahan ko ito ng bati. Kaya di ako napasailalim sa kapangyarihan nito o yung tinatawag sa amin na udong. At ayon sa aking lolo ay malakas ang aking dungan. Kaya nakaalpas ako mula rito at nakabalik sa piyestahan. Ikinuwento ko ang nangyari sa aking kaibigan at niyaya ko ang mga ito na aming iyong balikan, ngunit ayaw nila. Nang umuwi ay sa kabila kami dumaan pagkat natatakot sila. Kinabukasan ay ang laki ng pigsa ko sa mukha. Sinabihan ako ng aking lolo na kumuha ng damo sa inupuan ng aswang at akin daw iyong sunugin at ipausok sa aking mukha na may pigsa. Ganun nga ang aking ginawa at kinabukasan ay nawala na rin iyon. Tinuruan ako ng aking lolo na kung maulit pang minsan ang gayong pangyayari ay humiga daw ako at hintaying lumusob ang aswang. Akin lang di umanong puntiryahin ang daliri nito. Nahawakan ko daw iyon sa paraang natatakpan ang aking leeg at pilit nakagatin iyon na ang layon ay putulin talaga upang manghina at mangayaw ang aswang. Kung sakali naman na mayroon daw akong dala na patalim, humiga lang rin daw ako sa lupa at hintayin na umatake ito, na aking iguhit ang patalim sa lupa at saksakin ng aswang, na kapag bumaon ang patalim ay akin daw iyong ikutin at gawin ng paulit-ulit, na mas mainam kung sa bawat paghugot ng patalim matapos itong maikot ay may sumasamang laman at siguradong pipilitin na daw nitong makatakas. At kapag alam mo ang bahay ng aswang ay iyong puntahan ito at sabuyan ng bulaklak ng lalaking papaya sa harapan ng pinto upang di na maghilo ang mga sugat nito at tuluyan ng mamatay. Noong huli ay nalaman ko na ang umatake pala sa akin ay ang kilalang aswang sa aming lugar, na ang edad nito noong mga panahon na iyon ay 104 na taon na, ngunit napakalakas pa rin, na pati ang manugang nito ay aswang na rin, gayon din ang kanyang mga apo pagkat kanya na itong hinawaan. Ngunit ang anak niyang babae ay hindi nagpahawa sa kanila, na ang bahay pa nga ng mga ito ay wala talagang bintana at ang mga ito ay malalansa, na nanunuyo ang mga balat at mahaba ang kanilang mga buhok na matitigas.